So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ang sabi ni Bato de la Rosa, abay, magbabago na daw po siya. Naks naman, kinilig ako mga minamahal nung sinabi niyang magbabago na daw po siya. Pero may karugtong at doon ako nainis. Ang sabi niya, syempre, ang presidente nga nagbabago, ako pa kaya? Eh, alam nyo naman na itong si Senator Bato de la Rosa, nauna niya nang sinabi na kapag nandito yung ICC, abay, sasama daw siya, bring it, diba? Bring it on daw. At saka aalagaan niya daw si former President Duterte. Ang dami kayang sinabi ni Bato de la Rosa, mga minamahal. Tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo. Ilang beses niya na nga din yung pinagkanuno si Digong eh. Tapos ngayon kung ano-ano yung sinasabi ni Bato. Oh, ang sabi ni Bato de la Rosa, yan o, hindi daw siya natatakot sa ICC. Pangalawa, bring it on daw po, mga minamahal. And then eventually, malalaman natin na nagbago na naman ang kanyang sistema. Nang sabi niya, hindi daw siya wala na daw po tayong dapat itanong pa dahil yung warrant of arrest ay valid naman daw po. Dahil kung hindi valid yung warrant of arrest, mga minamahal, abay dapat napabalik na daw po ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte. Now ngayon, yung punto, mga minamahal, na interview itong si Bato de la Rosa, eh alam naman ninyo na nagtatago ngayon si Bato. Yan nga oh, diba? Yan si Bato ngayon. Ganyan na po siya ngayon na nangangarag ang kanyang jet lugs. Ang sabi niya, Bato, nanindigan. Oh, hindi daw po siya susuko. Pero nandito pa naman sa Pilipinas, itong si Senator Bato de la Rosa, mga minamahal. No doubt tayo dyan kasi wala pa namang warrant of arrest. So anytime pwede pa siyang mangampanya. Pero ang punto, meron siyang sinabi na magbabago na daw siya. Anong klaseng pagbabago yun? O, ito, pakinggan natin, mga minamahal. Nakakaloka talaga itong si Bato de la Rosa. Daming hanash, daming ganap sa buhay. Paulong bibir nun, hindi. Gabuhok mo, hindi mahawa ka ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago na naisip niya. Ako ba? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nagagaling niya sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Magbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago eh. Lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Eh sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaction. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng legislatur, ng mga miyembro ng legislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC, po ito, crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. I am not invoking parliamentary immunity, no? I'm not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron natin mga proceedings yan. Nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek na review sa Senado. May mga proceedings na yan. At yung mga proceedings na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga, malakas. Okay. Diba? So, yun yung punto. Dahil nagbago daw po, mga minamahal, ang presidente, abay, magbabago din daw siya. Wala namang pinagbago ang presidente, Oh, hindi din naman tayo nakipag-cooperate sa ICC, Nakipag-cooperate tayo via Interpol, hindi sa International Criminal Court. O ulitin natin yan, Senator Bato de la Rosa. Nakipag-cooperate ang gobyerno sa Interpol dahil meron tayong commitment, pero sa ICC wala.
Ngayon ang punto, di ba, ang sabi mo, aalagaan mo itong si former President Duterte. Paano na yan kung may warrant of arrest? Abay, bakit hindi ka susuko? Bakit ka magtatago? Kung alam mo naman wala kang kasalanan, di ba, ba't ka magtatago? Di ba? Ang tapang mo noon, sabi mo, go ahead, Trillanes, make my day. Ngak-nga ka ng ngak-nga kahit ikaw pa yung magposa sa akin dyan. Diba? Ganon-ganonin mo lang si Trillanes, parang ang dali lang Parang sobrang tapang mo Abay, bakit ngayon? Kahit nga sa mga rally, hindi ka na mahagilap. Hindi ka na makita, partida, wala pa namang warrant of arrest na inihahain sa'yo. Diba? Hindi ka na nakikita, hindi ka na nahagilap. Natatakot na ba kaya, mga minamahal, itong si Senator Bato de la Rosa? Tapos nag-iiba na din yung kanyang tono. Medyo kumakampi pa din sa mga Duterte, pero nag-iiba na siya Like, parang nilalaglag mo na ba si former President Duterte dahil hindi mo na question yung validity ng warrant of arrest? Diba? Pansinin ninyo mga minamahal, hindi niya na question yung validity ng warrant of arrest kasi valid naman daw. Ang problema niya, bakit daw nakipag-cooperate ang gobyerno sa Interpol? Diba? Yun lang yung katanungan ni Senator Bato de la Rosa. Pero ang hindi nakikita ni Senator Bato de la Rosa, kung makikipag-cooperate ka ba to? Hindi ka naman mailalagay sa ganyang sitwasyon. Lalo pat, mabigat din yung kaso ni Bato, crimes against humanity, war crimes. Diyos ko, Diyos mio. Diba? Anong gagawin natin dyan sa kaso mo? Magiging bantag ka na lang din ba? Arnie Teves, hihingi ng asylum sa China. Ganun ba yung gagawin mo? Tingnan na lang natin mga minamahal. Tingnan natin kung may magagawa yung pagbabago mo. Diba? Ang dating Pangulo nga, na aresto, ikaw pa kaya. Ganito kasi yan mga minamahal, alam naman talaga ni Bato na mayroon ng warrant of arrest Kaya ang pinasama niya si Majel Dea doon sa Hong Kong. Hindi siya sumama kay Digong kasi baka isa siya sa mga mahuli din. Diba? Alam niya may warrant of arrest, pinagkanuno niya si Digong. Tapos, nung si Duterte nga po ay nandoon na sa ICC, never niya nga pinuntahan Never niyang binisita kasi nakinabang na sila. Tapos nilang pakinabangan yung pangalan ni Duterte. Tapos ang malala, di ba, pinaglalaban nga ng mga DDS yung validity ng warrant of arrest. Ang sabi ni Bato, stop making an argument kasi valid yung warrant. Dahil kung hindi valid yung warrant, dapat si Duterte nasa Pilipinas na. Unti-unti na nagbabago yung tono, mga minamahal, ni Senator Bato de la Rosa. And we'll see, mga minamahal, sa darating na araw kung maybe baka tumilaok na din ng tuluyan. Kasi ito, pag titilaok na itong ginagawa ni Bato yung paunti-unti ng lakad niya, diba? Sinasalba niya na yung sarili niya. Kaya ano yung sabi ni Sara Duterte? Walang iba na kumikilos para magpauwi ng kanyang tatay kundi siya lamang. So, hindi niya nare-recognize si Bato, even itong si Go. Tingnan niyo si Go, naglalakad ng malaya. Pansinin ninyo yung alalay. Kasi yung alalay din yung nagsabi na umuwi ka ng bansang Pilipinas Yung alalay yung nag-udyok Diba? Inudyokan niya din pati yung anak kaya pinauwi si Digong. Na supposedly si Digong sana magtatago. Diba? Magtatago si Digong dyan sa bansang China. May kaso, pinilit nilang umuwi. Ngayon na nahuli, iyak-iyak sila. Alam na naman ng legal team ni Digong. Sabi ng legal team ni Digong, it wasn't safe to come back kasi mayroong nakaabang sa'yo. Alam mo naman na ikaw ay pupukulin na, abay pumunta ka pa. Nabugbog ka tuloy. Tapos yung nagkanuno sa'yo, tingnan mo, malaya ngayon. Inuuna yung sarili, nangangampanya, iniwan ka sa ere. Diba? Watak-watak nga sila ngayon, mga minamahal. Pansinin ninyo. Tapos sabi ni Sara, black voting daw. Paano magiging black voting yun Wala na nga umaattend sa mga rally-rally nila. Nilalangaw ngayon kay Jimmy Bundok. Nilangaw yun, mga minamahal. Diba? Alright, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Tingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. Yes, mahalaga yung subscribe ninyo. And hit the notification bell, mga minamahal, for more updates. So, mga minamahal, talaga nga namang
Literal na to na friendships over. Malala. So, initsapwera na nga ng administrasyon nitong si Amy Marcos, abay kahit nga din doon sa kabilang kubol, sa kampo ni former President Duterte, abay initsapwera na din po itong si Senator Amy Marcos. Yan kasi, yan ang resulta ng namamangka sa dalawang ilog. Tingnan niyo yung balita, mga minamahal. Ano nakalagay dyan? Amy Marcos not included in VP Sara Duterte's endorsement. Hindi siya binanggit, mga minamahal. Kahit man lang guest, hindi siya naibanggit or kahit na hapyawan yung kanyang pangalan. Biruin mo, nag-effort na itong si Amy Marcos na paggalawin ng kanyang baso, which is yung Senate hearing niya sa Foreign Committee. Pinagalaw niya na lahat-lahat, 'di ba? Na kahit sinusuka na siya ng ibang Duterte camp, abay talagang pinipilit, pinagsisiksikan niya pa din ang kanyang sarili na hindi, ganito, ganyan. Pero at the end of the day, sa lahat ng effort ni Amy Marcos, mga minamahal, never pong na-recognize ni Vice President Sara Duterte. At ito po yung balita, Yan. Sabi dyan, mga minamahal, wala kaming napag-usapan about endorsement ni Senator Amy Marcos. At ang malala dito, mga minamahal, binanggit na ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga kandidato. Kahit man lang guest, abay hindi nabanggit, mga minamahal, itong si Senator Amy Marcos. Kawawa, grabe. Sinusuka ka na nga ng gobyerno, hindi ka na nga din iniindoso ng kapatid mo, pati ba naman ang kinakampihan mo, hindi ka pa din iniindoso. Kaya malabo na makapasok na sa top 10 itong si Senator Amy Marcos. Ngayon, panoodin natin tong balita. Wait lang, mga minamahal, inom muna ako ng tsaa. Okay, alright, ito, panoodin natin. Yan, at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At wait lang baguhin daw ang mukha ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagboto kay Ipe? Paano magiging bago ang gobyerno kung iboboto si Ipe? Parang si Robin Padilla lang din yan. 'Di ba? Yung mga pinapasok ninyo dyan, sa tingin ninyo, makakapagbabago ba ng sistema ng bansang Pilipinas? Si Kibuloy, ay talaga, literal na mababago ang mukha ng Pilipinas pag nakapasok si Kibuloy. Biruin mo, may jablo sa loob. Diba? My God. Anyway, continue tayo, mga minamahal. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron tayong 4 na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay, yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi man lang binanggit kahit guest candidate itong si Amy Marcos. Yan ang resulta, mga minamahal, ng namamangka po sa dalawang ilog. Although nakakalungkot tong pangyayari sa life ni Senator Amy Marcos, but well, deserve naman ni Senator Amy na, 'di ba? Deserve naman po ni Senator Amy Marcos na mapag-iwanan. Kasi sarili niya ng kapatid, imbis na tulungan, ano yung ginagawa niya? Tinataksil, binababoy, kinukupal. 'Di ba? Ang hirap ng desisyon ng ating presidente. Doon pa lang sa issue ni Kibuloy, sobrang mahirap na desisyon na yon. Pero pinairal ng ating presidente yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga kababaihan, pagtataas
mga minamahal, ng flags ng mga kababaihan. Diba, hindi niya tinolerate kahit kaibigan niya si Kibuloy. Sige, sabihin na lang natin, may naitulong. Kaya nga sabi ni Kibuloy, wala daw utang na loob si PBBM, diba? So, kahit ganun pa man, mga minamahal, kasi hindi naman tama yung pagbabayad ng utang na loob sa pamamagitan ng i-tolerate mo yung mga ginagawa nilang mali, diba? Hindi tama yun. So, ngayon, ang ginawa ni PBBM, tinablan niya itong si Kibuloy. At mas lalong tinablan niya si former President Duterte na kahit pa ay malapit ito sa kanya. Well, kahit noon pa man tinitira ni Digong itong si PBBM na bangag, diba? Gumagamit. Abay, ang tuwing pa din ng presidente, kaibigan. Pero medyo nasobrahan na. Itong si former President Duterte, pwede naman sana. May pagkakataon pa sana, iurong, hindi payagan, ni PBBM yan. Kaso ano yung nangyari? Diba? Masyado niyong sinagad ng presidente. Puro ba naman kayo paninira? Puro ba naman kayo, diba, asal kalye? Walang ibang ginawa kundi manira, walang ibang ginawa kundi mangupal. Nagigets ninyo? Kaya itong napapala ninyo, ginagantihan na kayo ng sistema at lumalapit na sa inyo yung karma. Ngayon, dito kay Senator Amy Marcos, hindi yan mananalo. Nakikita na po natin, mga minamahal, na malabo pa sa malabo na manalo itong si Senator Amy Marcos ngayong midterm election. Diba? Pag hindi yan manalo, sampal yan kay Amy Marcos na, yan yung resulta ng kakatira mo sa kapatid mo na instead, tulungan mo sana. Although, sabi nga nila, blood is thicker than water. Kaya nga, ano yung sabi ni Panelo? Lokohin mo yung lelang mo. Wala ka nang maloloko dito. 'Di ba? Yan yung laging sinasabi ng mga DDS kasi sinusukan na nga itong si Amy Marcos. Kumbaga, wala na. Nawala na yung tiwala ng mga DDS sa kanya. Kahit pilit niya itong ibinabalik, wala na talagang tiwala ang mga DDS dito kay Senator Amy Marcos. Kaya nga, tingnan ninyo, tinatawag siyang, nakuhin mo yung lelang mo. Huwag kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. 'Di ba? Ang pangit lang kasi ng strategy. Sa totoo lang kung ako yung tatanungin, mga minamahal, sobrang pangit ng strategiya ni Amy Marcos. Yung strategy niya na dalawa yung kanyang pinaglilingkurang amo. Sobrang pangit nun. Kapatid mo yung presidente, tulungan mo. 'Di ba? Hindi yung tutulungan mo yung taong nang aapi sa pamilya nyo. Okay lang sa'yo na ipalibing ni ni Vice President Sara Duterte yang ama mo, papahukayin niya at itatapon sa West Philippine Sea? Okay lang ba yan sa'yo? Ewan ko kung hindi nag-iisip itong si Amy Marcos. I don't know if it is part of, strategy niya. Pero ang baboy ng strategy mo. Instead na makatulong, nakasira pa sa pangalan mo. Ingatan mo yung imahe mo, Amy. 'Di ba? Magpakatotoo ka. Huwag mong balutin yung sarili mo ng kaplastikan. Plastic na nga yung pagmumukha mo, napuno na ng botox, nagpatabas na ng baba, nagpailong ka na lahat-lahat. 'Di ba? Nagpaganda ka na lahat-lahat, pero sa utak, di man lang nag-improve. 2025 na, wala ka pa rin character development. 'Di ba? Imbis na tulungan mo yung kapatid mo, pati nga din si FL Lisa, tinitira mo, hindi ka ba naman bangag? 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? So now, na sinusuka ka, saan ka napupulutin? Wala. 'Di ba? Wala nang nagmamahal sa'yo. Kasi ang tingin sa'yo, magkabilaan, traidor, taksil. Although may boboto pa din naman sa'yo kasi may pera ka. Pero yung tiwala ng tao, hindi mo na siya ma-earn. Mahihirapan mo nang ma-earn ang tiwala ng mga Pilipino. Lalo pat sinira mo na ito. Sirang-sira ka na sa mga loyalista and also sirang-sira ka na din sa mga DDS. So wala ka ng lugar. Saan ka palulugar niyan? Hindi ba't nakakahiya yung ginagawa mo, Senator Amy? Kaya dapat sana nag-iisip ka. Nag-iisip ka man lang. Kahit konting isip ba? Sana nag-iisip ka. Kaso hindi ginagawa ni Amy Marcos eh. Ewan ko kung wala ba tong utak or talagang nagbubulag-bulagan lang dahil meron siyang estratehiya na tinatawag na siya daw po ay isang game changer. Kung si Digong, frustrated chess master, ang tingin naman ni Amy Marcos sa kanyang sarili, game changer. Ay,
Grabing delusion yan, day. Alright, mga minamahal, yun po. Ang mga minamahal, talaga nga namang swaktong-swakto po ang tirada na halos kung ito ay mababasa ni Sara Duterte, abay mapapakunot na lamang po ang kanyang ulo. Paano ba naman kasi? Truth really hurts. So ngayon nga po mga minamahal, alam nyo naman na nagsalita itong si Sara Duterte, no? Oh. Yan yung sabi ni VP. I-zoom natin. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte na parang tila baga ang simoy nito, abay magiging Ninoy Aquino daw po, mga minamahal, ang kanyang ama. Baka daw po ipapapatay ng administrasyon. Naloka nga ako dun eh. Ipapapatay, di ba ikaw itong nagbabanta na papatayin si PBBM, si First Lady at itong si House Speaker Martin Romualdez. Alright, sabi ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, sinabi ko din sa kanya yon, pa, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang, mauwi ako sa Pilipinas. Ngayon, sumagot itong si, first nominee and former Senator Leila de Lima. Ito talaga yung gusto kong mga banat, mga minamahal. Oh. Yung banat na talagang hindi malilimutan ng mga Duterte, galing mismo sa taong niyurak nila yung pagkatao, sinira yung pagkatao, yung pagkababae, binaboy, diba? Ito yung mga banat na gusto kong marinig na nanggagaling mismo sa mga ginawa nila ng masama. Diba? Ito yung sabi niya, ni Leila de Lima, mga minamahal. Sabi niya, Ninoy Aquino returned to the Philippines knowing it could cost him his life. His courage was the nation for democracy for the Filipino people. Duterte's dramas today is nothing but desperate attempt to escape accountability. Justice isn't swayed by melodrama, only by truth. Kasi kung ako lang naman tatanungin, mga minamahal, sobrang layo talaga. Kung ikumpara natin itong si Ninoy Aquino, former President Ninoy, kay former President Duterte. Si Ninoy, mga minamahal, namatay, 'di ba? Pinatay. Si Digong naman, proud na pumapatay. O, iba yung pinagkaiba nun si Ninoy namatay, si Digong pumatay. Magkaiba po yun, mga minamahal. Kaya nga nakakatawang isipin itong kalukuhan ni Sara Duterte. Kung ako yung tatanungin, kahit papano, mga minamahal, parang kinakain ng sistema itong mga Duterte. Kung makatira sila noon kay Ninoy, di ba, wagas? Oo. Na parang binababoy nila yung katauhan ni Ninoy din noon. Samantalang napakinabangan din naman ni Digong itong si Ninoy Aquino. Meron nga silang picture, Duterte and Ninoy. Search natin. Meron silang picture dati. Tingnan nyo, Tapos, naging magkaaway din yan. Muli, yung pamilya nila pala away. Ewan ko ba dyan? Mga may something sa pag-iisip. 'Di ba? So ngayon, yung punto natin dito, sagutin nyo. Panagutin nyo na lang, sagutin na lang ninyo yung kasalanan ninyo dyan sa ICC. Hindi yung parang gusto nang umuwi ng bansang Pilipinas, hindi pa nga ninyo nasasagot yung mga kasalanan ninyo na ginawa sa mamamayang Pilipino. Actually, mga minamahal, kung ikukumpara ko si Ninoy Aquino dito kay former President Duterte, si Ninoy nakipaglaban para sa kalayaan. Oo, totoo yan. Pero mga minamahal, meron din namang bad side itong si Ninoy. Kasi kagaya nga ng sabi ko, si Ninoy medyo naging pabaya. Kaya nangyari yung SAF 44, which is hindi din dapat natin kalimutan yon. 'Di ba? May pananagutan din doon si Ninoy. Pero naging pabaya lamang si Ninoy, unlike dito sa mga Duterte na talagang niliteral nila yung salitang patayan. 'Di ba? During sa war on drugs ni former President Duterte. Uulitin ko, si Ninoy, mga minamahal, nakipaglaban sa demokrasya. Ngunit, may dark side din naman si Ninoy dahil medyo may pagtataksil din siyang ginawa sa bayan. Pero, kung titingnan natin yung good side ni Ninoy, abay, nakipaglaban siya sa demokrasya. Ito namang si Duterte,
Wala talaga tayong makitang good side dahil puro patay ang nasa bunganga niya. Minumura yung Diyos, nananakot, nanghaharas, nagtatanim ng ebidensya, at kung ano-ano pa mga minamahal ang ginagawa ni former President Duterte. So, hindi siya dapat i-declared or ituring na bayani, kagaya ng sinasabi niya na mag-amot-amot daw mga minamahal ang mga OFW para may pagpatayo daw siya ng ng rebulto. Tingnan nyo, tangina, nangungutong pa si Digong. Diba? Kadami-dami ng bilyones na ninakaw ninyo, di umano, nangungutong ka pa. Kinukutongan pa yung mga OFW. Paano yung pangungutong mga minamahal? Mag-amot-amot daw po para pampatayo ng rebulto dito kay former President Duterte. Kasi gusto niya daw katabi si Jose Rizal. Paano kang tatayuan ng rebulto? Dapat Pilipinong magsasabi sa'yo kung ituturing kang bayani. Meron bang bayaning mamamatay tao? Sige nga, Aber. Tanungin natin, kayo. Sige nga, meron bang bayaning mamamatay tao? Sige nga, pakisagot mga minamahal. Si Digong hindi hero yan. Hitler nga yung tingin niya sa sarili niya. Diba? Proud to be pa nga siyang mamamatay tao siya. Lahat ng bunganga niya, bibig, puro patay. Papatayin ko kayo, papatayin kita. Tama ba yun yung ganyan lumalabas sa bibig ng isang presidente? Tapos kahit hindi na siya presidente, abay ganun pa din yung kanya sinasabi. Parang obsessed si Digong Kakapanira dito sa bagong administrasyon. Tapos na yung era ninyo. Diba? Huwag na kayong mga alam sa ginagawa ng Pangulo. Sa kanyang pamamalakad sa kanyang war on drugs, huwag na kayong makialam kung pupwede. Diba, ang daming hanas ng mga kupal ng inang to. Ang lakas ng trip sa buhay. Diba? Tapos ngayon gagawa ng issue na ipapapatay daw yung kanyang ama. Magiging ninoy daw siya. Magiging ninoy ira daw si former President Duterte. Yan yung sabi ng kanyang magaling na anak. Diba ikaw lang din naman yung naglaglag sa ama mo? Ikaw yung gustong magpauwi sa ama mo? Kung hindi mo pinauwi yung ama mo, di sana ngayon nagtatago yan sa Hong Kong or sa China. Kasi nag-a-apply yan ng asylum. Di ba kayo din yung nag-traitor tapos ngayon gusto nyo pauwi ng bansa Pilipinas yung ama ninyo? Sino ba yung kanang kamay ni former President Duterte na tinutukoy na nagtaksil, na nag-traitor di umano? Papakita ako sa inyo. Paulit-ulit ko na nga itong pinapakita, mga minamahal Itong ginawang pagtatraidor kay Kadigungan. Ewan ko ba? But up to this moment, hindi pa din mulat yung mga Duterte. Ano na yan? Ito someone in Duterte circle sold him out. Hindi pa ba malinaw yan? Na ebidensya? Yan his most own trusted lieutenant. Yung nagkanta sa kanya. Sinabayan pa ng anak na ipinilit na pauwiin si Digong. Ayaw umuwi ni Duterte. Kayo yung may gustong umuwi. Ngayon na nakulong, gusto niyong pauwiin. Panagutin niya muna yung kanyang ginawang kasalanan. Diba? Uulitin ko. Hindi di porket kinukundi na natin yung extrajudicial killings ay pumapabor na tayo sa mga adik. Mali po yung ginagawa ng mga adik na pumatay ng mga inosenteng Pilipino. Pero mas lalong mali yung ginawa ng mga pulis na magplanta ng ebidensya sa mga inosenteng tao para lamang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pinalaki ni Digong ang ulo ng mga kapulisan. Uulitin ko. Diba? Nang dahil sa reward money na yan, kinain ng sistema itong mga pulis na hindi naman dapat sana. Tinuruan ni Digong na maging kriminal ang mga pulis na hindi naman dapat sana. Diba? At si Digong din mismo nagsabi na pananagutan niya lahat. Ngayon, panindigan mo yung sinabi mo na pananagutan mo lahat. Sa September pa yung susunod mong next hearing. Tingnan natin, ayusin mo yung pagsagot mo. Dahil kung mapapatunayan na ikaw ay walang kasalanan, syempre, tatanggapin namin. Yan yung resulta Pero kung ikaw ay makasalanan, dapat pagdusahan mo yung ginawa mong, diba? Yung ginawa mong kamalian. Buti pa nga kahit papaano, VIP ka dyan samantalang yung mga nakakulong dito sa Bilibid, ang init. Diba? Siksikan. Ikaw may sariling kwarto. Tangay na, panibagong naratibo na naman nila to, assassinate me. Ganyan din yung ginawa ni Sara Duterte kay Zulaika, di ba? Munti ka na din yan mag-assassinate me Buti na lang, mga minamahal, inilayo si Zulaika. Kasi gustong patunayan din ni Sara Duterte na talagang pinagbabantaan siya at ipapapatay daw siya di umano ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, hindi natupad yung assassinate me na attempt ni Sara Duterte. Kaya nagmakol, nagwala.
Alam mo, BP, umuwi ka ng bansang Pilipinas, sagutin mo yung mga bagong pangalan, yung mga pangalang may amoy. Diba? Dati, chicheria, cellphone, prutas. Ngayon naman, team amoy asim. Panagutin mo yan. Diba? Umuwi ka. Madami kang kailangang harapin. Hindi yung nagpapakeme ka lang dyan. Actually, parang feeling ko wala nang balak umuwi si Sara Duterte. Parang hindi matuluyan yung impeachment sa kanya. Siguro, ganun na nga ata. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ako po, mga minamahal, ano ba siya? Sino itong konsihal? Mga minamahal, tandaan nyo, konsihal ha? Na merong kadate na naka-party DRUG. Oo, meron siyang naka-party na naka-drugs. Syempre, pumasok na yung masamang elemento sa kanyang katawan. Ang ginawa ba naman ng kanyang kadate, abay, nagwala sa isang resort. Diyos ko po, may nagsasabi si Pulong daw. Hindi yun si Pulong. Ano ba kayo? Blind item to, taong 2023. Hindi yun si Pulong. Grabe, 51 billion lang yung issue ni Pulong. Pero yung issue sa baka si yun, si Baste, yung kadate niya si Ellen Adarna na gumagamit naman ng drugs. Inamin naman ni Ellen Adarna yun, diba? Na gumagamit siya ng drugs. Pero itong konsehal na to, mga minamahal, blind item to. Taong 2023. Alam nyo, hindi ko na dapat i-content Pero dahil sobrang invested nga ako dyan sa Malabon, ano ba yung meron dyan? Kasi lumalabas kasi siya, mga minamahal, sa newsfeed ko. Alam nyo naman na tayo ay nag-advocate ng anti-drugs. Diba? Si Ricky Sandoval. Nabasa ko yung pinublish ni Ellen Tordesillas noong January 11, 2009 na di umano, mga minamahal abay, itong si Ricky Sandoval daw po, di umano, abay, pumapares sa Alabang Boys na gumagamit daw po di umano ng ecstasy. Diba? Binalita natin yan sa inyo, kaya masyadong naging invested ako. Bukod kay Ricky Sandoval, dyan si Lenlen Oreta. Nagba-background research din ako dyan. Tapos meron pang isa, mga minamahal, si Bim Noel. Oo. And nung ni-research ko itong si Bim Noel, ay, nagulat ako, mga minamahal. Parang may pagka-credit grabber din kasi Diba? Parang ganon yung labas Ako'y nagtatanong lamang Kasi aking napag-alaman, mga minamahal, papakita ko sa inyong picture. Ayan Bem Noel, diba? Maganda naman yung kanyang layunin. Makikita ninyo. Social pension sa mga taga-barangay Concepcion. 6,000 pesos ang matatanggap ninyo galing sa nasyonal. Sana makapabili kayo ng inyong maintenance at pang Jollibee pa. Ingat kayo, mga lolo't lola. Okay, maganda sana, mga minamahal, ang konsepto ng layunin. Ngunit, bakit parang mayroong something? Diba? Ano yung something na nakita ni Mima? Kasi mayroong nakalagay na hashtag Bemlakson Noel. Kamusta Malabon? Ayos ba? Siyempre, parang pinopromote niya yung kanyang pangalan. Pero napag-alaman ko, mga minamahal, yung social pension program na yan, ay programa pala ng gobyerno. Hindi yan galing sa kanyang bulsa. Programa ng gobyerno. So, bakit parang amoy-simoy ng credit grabbing? Ako'y nagtatanong lamang. Pag programa ng gobyerno, dapat naka-highlight dyan yung muka ng taong bayan, ng presidente. Pero bakit muka ni Bem Noel? Diba? Tapos hashtag Bem Noel.
Hindi, ako mga minamahal, nagtatanong lang ako. So, bakit parang ginagamit ni Bem Noel mga minamahal ang social pension program para sa kanyang sariling kampanya? Ako'y nagtatanong lamang ha. Pwede kang mangampanya, pero sana gamitin mo yung sarili mo. Sarili mong bulsa. Pero yung programa ng gobyerno na iki-credit grab mo, very wrong yun. At isa pa, mga minamahal, meron akong nalaman din. Oo, may nalaman si Mima. Ang dami nating nalalaman. Siyempre, dapat nagba-background research tayo bago natin i-call out ang isang tao. Kagaya ng pagko-call out natin dito kay Malapitan. Sabi ko nga sa inyo, si Mima Alicia, invested yan. Mapa-local or national. Kasi, ang punto ko doon, kung maganda yung ginagawa ng national, tapos puro kababuyan yung ginagawa ng local, wala ding sense. Diba? Wala ding sense, mga minamahal. Ang good governance ng gobyerno, kung yung mga ipis at uod dito sa ilalim ay talagang nanghahanay. Oo. Diba? Kumbaga sila yung nagpapaggiba sa administrasyon. Ngayon, meron akong nalaman. Si Florencio Bem Noel. Oo. Di umano ha. Yung ang Waray Party List, mga minamahal representative na hawak niya, tinanggal. Oy, totoo yun. Oo, may balita tayo dyan. Yan kita ninyo. Ang Waray Party List removed from the House of Representatives. So, bakit tinanggal, Mima? Bakit tinanggal yung kanyang ang Waray Party List? Waray pa man din ako. Maupay nga kulok, maupay nga gabi, maupay nga aga sa iyong nga tanan, 'di ba? Labi na sa mga taga-Nortehanon dida, labi na yan na mauran, kamusta kam nga da, 'di ba? Waray si Mima. So, nakaka-relate ako dito. Yung Waray Party List representative, tinanggal po, mga minamahal, ng House of Representatives. Paano ba naman kasi? 'Di ba? Kung nag-iisip lang sana, no? 'Di ba? Pinaupo, mga minamahal, yung second nominee na si Isabel Noel. Wala namang problema kung merong proper authority. Ang problema kasi, pinaupo yung second nominee nang walang proper authority. Kaya yun ang nangyari, natanggal. Boom! Nawala sa eksena. Diba? So ngayon, eto na. Yung kwento, diba? Patungkol sa isang konsihal, mga minamahal, na napapabalitang merong nakadate, na naka-party drugs. Tapos yung babae, nagwala sa resorts, diba? Kaya yung babae, ayun, nabaliw, kakatakbo doon sa resorts. Sino kaya yung tinutukoy na yun? Uy, hindi si Basti yun, mga minamahal, Basahin natin. Taong 2023 to, kadate ng konsihal na naka-party drugs, nagwala sa resort. Ayon to sa Abante News, isang babae ang nagwala sa isang beach resort matapos umanong painumin ng party drugs ng kadate na konsihal kamakailan. Ay naku, Diyos mio naman mga pare ko, sakit nito sa ulo. Diba? Kaya nga galit na galit ako sa droga eh. Diba? Kaya nga kinall out natin si Ricky Sandoval. Totoo ba? Yung mga paratang sa'yo na ikaw ay miyembro, kasapi, kaibigan di umano ng Alabang Boys. Tapos ito, malalaman natin, mayroon ding isang tumatakbo na yung kanyang kadate, nilagyan ng gayumang droga. Diyos mo yung mga minamahal. Sakit talaga sa lipunan tong droga na to, no? Sa ulat ng pulisya, pinangalanan ng inarestong bebot na si Zaneta Gardose, 28 anyos, taga-barangay Tapulaw, Orani, Bataan. Ang kasamang nag-check-in sa resort at nagpainom umano ng party drugs na si Nino Lacson Noel, konsehal sa Malabon, batay sa police report. Hoy mga minamahal, itong pinapakita ko sa inyo, balita to ng Abante News. Yan, hindi ako nagpe-fake news, binabasa lang natin sa inyo para mamulat din yung ibang mga taga-Malabon sa pipiliin nilang, 'di ba? Konsehal, i-elect nilang tao
diba, na nababagay naman sa posisyon. Huwag kayong mag-alala mga minamahal. Si Lenlen Oreta, i-research din natin yan. Si Ricky Sandoval, na-research natin. Si Bim Noel, na-research natin. Itong si Lenlen Oreta, i-research din natin yan, mga minamahal. Huwag kayong mag-alala. Diba? Para meron tayong transparency and syempre, accountability. So, ayon sa police report, nangyari ang insidente sa barangay Nagbalayong, Morong, Bataan. Inireport umano ng isang staff ng Playa Azul Resort sa pulisya na nagwawala ang bebot noong Mayo 31, 2023 ng gabi dahil upang bitbitin ito sa Morong PNP. Nung nasa Morong PNP na, mga minamahal, abay, halos ayaw na umanong magbigay ng impormasyon nitong Gardose. Itong babaeng to. Pero nang dumating ang kanyang kaibigan, abay, nagsalita na. Ngayon, ano yung sabi? Sinabi ni Gardose na siya ay kasama niyang lalaki ay nag-check-in sa Playa Azul. Habang nasa kwarto ay pinainom umano siya ng kanyang kasama ng kulay asul na tableta. Anong tableta yun? So, kinilala ni Gardos ang lalaking kasama niyang nag-check-in sa resort na si Konsihal Noel. Ay! Naku po, mga minamahal. Mga taga Malabon, ingat-ingat po. Ayaw natin sa droga, tandaan ninyo. Kinilala ni Gardose ang lalaking kasama niyang nag-check-in sa resort na si Konsihal Noel. Nagkakilala umano sila ng Noel sa isang dating app. Ayan ako, Diyos ko po, dating app talaga. Daming nadadali dyan sa dating app na yan. Tapos diretso, ang baba ng tingin nila sa kababaihan mo. Sobrang baba. Pagkainom ng tableta, hinalikan umano ng konsehal si Gardose at dito siya nagalit kaya itinulak ito. Nagalit umano ang konsehal at lumabas sa kwarto. Nagtatatakbo naman palabas sa kwarto si Gardose, dala ng epekto ng droga habang agad umalis na ang konsehal. Wala pang ibinibigay na pahayag ang naturang konsehal. Syempre, tatahimik na yan sa issue pag ganyan. Diba? Kaya, Noel, sagot-sagot din sa issue mo. Kami, nagtatanong lamang ha. At ako, binabasa ko lang din tong mga article na nakikita ko online. Kasi syempre, dapat kapag tayo magba-background research sa isang tao, bago natin siya i-call out, talagang literal na background. Diba? Dapat ganun. Meron tayong mga ebidensyang pinapakita. So, by the way, mga minamahal, kasalukuyang congressman, if I am not mistaken, ng Malabon, itong asawa ni Bem Noel. So, sino ba yung asawa ni Bem Noel? Kalimutan ko pangalan. Lacson, oo. Si Jay Lacson Noel. Pero, ano yung plot twist doon? Abay, patong-patong po, mga minamahal, ang kaso ng congressman na ito, di umano sa ombudsman. Imagine ba naman, mga minamahal, dahil po ito sa nire-repack ng mga DSWD na food pack. Ito yon, pakita natin sa inyo yung article. Nakakaloka. Diba? Tarantado. Malabon kong J. Lacson Noel, Mr. at Kagawad ay nareklamo sa ombudsman dahil umano'y sa pagrepack ulit ng DSW food packs. Alam nyo, tawang-tawa talaga ako dito sa mga tumatakbong konsehal ng ng Malabon. Ricky Sandoval, may issue sa droga, di umano. Ito din, may issue din sa droga. Tapos, pati ba naman pagre-repack? Diyos me, Santa Barbara Bendita. Nahaharap ngayon sa kasong patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman sina Malabon kong J. Lacson at Mr. netong si Gabriel Noel at kagawad na si Romely Ibot Cruz kaugnay ng umanong pagparipa. Natatawa na lang talaga ako sa issue, mga minamahal. Pagrepack ng mga relief good mula sa Department of Social Welfare and Development. So, ayon kay Attorney Jason Bernabe, abogado ng complainant na si Aurelio Gumba na umano'y tauhan ni Lacson, nag-ugat ang kaso ng mabiktima ng Bagyong Karina ang Malabon noong Hulyo. Ay, ang hirap, samantalang ng Bagyong Karina si Sara Duterte nasa ibang bansa, nanonood ng concert.
Karamihan naman ng mga food pack ng DSWD ay dinala sa headquarter ni Lacson at nirepack sa mga plastic bag kabilang umano sa tumulong sa repacking ay yung si Kagawad Bot na ibinahagi pa umano nito sa kanyang Facebook page. So ang mga nirepack na plastic bag naman, ang mga umano ipinamahagi ng mag-asawang Noel para sa constituent nito at pinalabas na galing ito sa kanila at hindi sa DSWD. Ay nako, red flag na yun. Diba? Credit grabbing. Diba? Una, yung patungkol sa sa social pension ng mga matatanda. Tapos ngayon, yung sa DSW na ano ba naman to? Ito credit grabbing to na masasabi kung sila ay guilty. Kabilang sa mga isinampang kaso, ang paglabag sa RA 10121 of Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Article 310 ng Revised Penal Code or Qualified Theft at RA 6713 or Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees. Nakakaloka. Una nang nagbabala ang DSWD na bawal ang pagre-repack muli ng food pack mula sa ahensya. Bawal yun, red flag nga yun eh. Ewan ko ba sa issue ng mga mag-asawa? Credit grabbing. Yung isa may issue sa Alabang Boys, ito credit grabbing. Tapos merong di umano'y babaeng sa dating apps tapos pinainom ng ay Diyos mio, ano ba naman yan. Next time i-research natin sino si Linlin Oreta. Ang lakas talaga ng tama ni Vice President Sara Duterte para ipagkumpara ang kanyang ama dito nga po mga minamahal kay former President Ninoy Aquino. Alam nyo kung ano yung nakakatawa? Yung parang gusto ni Sara Duterte na maging main hero itong kanyang ama. Samantalang yung kanyang ama, yung galawan ala Hitler. Ngayon, basahin natin. Double meaning kasi ito mga minamahal Pwedeng sabihin ni Sara Duterte na baka ipa-assassinate din itong si former President Duterte. So ngayon, okay, bigyan natin ng explanation. Sabi dito, sinabi ko din sa kanya yon. Yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. So ngayon, ibig sabihin ni Sara Duterte, parang ganito. Yung bumaba ba sa eroplano tapos i-assassinate? Ganun ba yung gustong ipalabas ni Vice President Sara Duterte na yung administrasyon ay balak ipapatay itong si former President Duterte? Baka nakakalimutan mo, Vice President Sara Duterte, ikaw yung mahilig mang-threat. Diba nakakalimutan mo yung ginawa mong pag-threat sa ating presidente, sa ating First Lady, sa ating House Speaker na si House Speaker Martin Romualdez? Diba? Tapos ikaw pa yung may ganang magsabi na parang i-assassinate, magiging Ninoy Jr. yang ama mo? Na in the first place, diba, ikaw yung mahilig mang-threat? Ano yung sabi mo? Ipapapatay mo si First Lady, ipapapatay mo si House Speaker, at ipapatay mo si PBBM. Which is lawyer ka. Tama ba na manggagaling sa bibig ng isang lawyer at vice presidente yung mga ganyang salita? Diba? Tapos tinatanggi mo na hindi mo sinabi yun, kitang-kita, viral na nanggaling sa bibig mo yun. Kahit sinabi pa ni Sara Duterte na, hindi gagawin ko lang yun kapag ako ay pinapatay nila, kahit pa. Threat is a threat. At walang magbabago dun. Nagbanta ka pa din. Paano kung namatay ka sa sakit? Tapos yung inutusan mo, syempre, sabi mo, pag namatay ako, ipapatay din yung tatlong yan. Tapos pinatay ng inutusan mo. Diba? Yung tatlo, si PBBM, si House Speaker, si First Lady. Diba, hindi mo ba nagigets yun, Sara Duterte? At saka, ito yung nakakapagtaka mga minamahal. Bakit sobrang bilis magdesisyon ni Vice President Sara Duterte na ipa-assassinate si ganyan, ipa-assassinate si ganito? May DDS ba kayo? Existing pa din ba ang Davao Death Squad ninyo kung totoo? Well, si Duterte na mismo yung umamin na totoo naman daw po yung Davao Death Squad na yan. Diba? Kasi, magtataka ka ba't parang ang bilis? Ang bilis na magsabi na ipapapatay si ganyan. Ang bilis niya mag-utos. Like,
Bakit ganon? Bakit sobrang bilis? Parang walang awa, na parang andali lang sa kanilang pumatay. 'Di ba? Pansinin ninyo, yung buhay talaga sa kanilang mga minamahal, sobrang dali. Well, kung sa bagay, humigit kumulang 30,000 nga yung pinatay ni former President Duterte. So, ano pa nga ba yung bago? Pansinin ninyo, mga minamahal, so wala nang bago kung itong si Sara Duterte ay mag-threat. Tapos ngayon, acting like a victim sila, na parang kala mo sila yung ipapapatay, na samantalang sila yung gustong ipapatay si PBBM, si Speaker, at si First Lady. Nakakaloka, mga minamahal. Grabing plot twist to, Mabasahin natin. Ito yung buong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Magiging Ninoy Aquino Jr. daw itong si Digong. Vice President Sara Duterte tells detained father from former President Duterte that his wish to come home may be the end of him. Ay, ganun. Ang bilis, Ang bilis ni Sara Duterte ng mga conclusion, Diba? Uulitin ko sa inyo, mga minamahal. Si Ninoy Aquino, nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipino. Si Duterte naman, proud pa na pumatay ng napakadaming mamamayang Pilipino nung kanyang termino. Malayo po yung diferensya ng dalawa. Yung isa mamamatay, yung isa pinaglaban yung kalayaan ng mga Pilipino. Nagigets ninyo, mga minamahal? Nakakaloka. Okay, regardless man yan kung addict man yan or innocent, the point here is madaming pinatay itong si former President Duterte to the point na kahit mga lawyer na, di ba? Umabot ng 60 plus yung ipinapatay ni former President Duterte. Ay nako, Diyos mio naman itong si Sara Duterte. Di ba, pang Guinness Book of World Record yung yung mga pinagsasabi ng bibig ni Sara, no? Parang nalilimutan niya yung kanyang sinasabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang angas ng response niya, ni Atty. Claire Castro. Talagang bineltahan siya ni Atty. Claire, And then sabi ni Atty. Claire, hinahalin tulad ba ni VP ang kanyang ama na si former President Duterte sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo pong ikumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninanais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler, which is totoo. Mga minamahal, yun po yung gustong ipalabas ni Duterte na siya ay matapang, siya ay untouchable, na parang feeling mo siya yung batas. Diba? Ganon si Digong, mga minamahal, sa totoo lang. Kaya nakakatawa itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging ala ni Ninoy daw po, mga minamahal, ang kanyang ama. Diba? Madaming mga nag-comment dito. Nababaliw na daw talaga itong si Sara Duterte. Ngayon, mabasahin natin yung komento ni Benjamin Contreras. Sabi ni Benjamin Contreras, baka nga tama si Inday na matulad si Digong kay Ninoy Aquino. Una, para silang nakipagsabuhatan sa ibang bansa para makuha nito ang bahagi ng Pilipinas. Si Ninoy sa Malaysia para makuha ang Sabah. Si Digong sa China na isinuko ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Baka ipapatay rin si Digong ng mga malalapit sa kanya katulad kay Ninoy na pilit binibintang kay FEM at gawin din siyang peking bayani katulad ni Ninoy. Ito, iba-iba yung mga komento ng mga Pilipino, mga minamahal. Para naman sa akin, si Ninoy, nakipaglaban naman talaga yan para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ngunit may darkest side din naman si Ninoy dahil pinagtaksilan niya din ang mga Pilipino. 'Di ba? So, yung gobyerno, inalaban niya, tapos nakipagsabuatan sa Communist Party. Pero ang good thing lang kay Ninoy, nakipaglaban siya para sa kalayaan. 'Di ba? Pero yung si Digong, ito kabaliwan to, mga minamahal. Yung ginawa ni Duterte, ginawa ni Sara Duterte na ikumpara si Ninoy sa kanyang ama. Kabaliwan to, para siyang para siyang may something talaga sa pag-iisip. Sabi pa dito sa mga komento, hindi makuha, leadership isn't about stirring outrage but earning trust. If your actions consistently spark public ire, perhaps it's time to reflect on what
on whether you're serving the people or simply feeding controversy. Yan po yung mga komento, mga minamahal. Yun, wala nga nung ginawa si Aquino na tegi, yung pa kaya yung nagawang malamang sobra pa doon sa sasapitin ng kanyang ama. Ang daming yung mga komento ng mga tao, mga minamahal, sa aking nababasa, nagpi-50-50. Pero isa lang yung masisiguro ko, mga minamahal, malayo si Ninoy dito kay former President Duterte. Si Ninoy walang pinatay na napakadaming Pilipino. I think siguro yung pagkakamali lang ni Ninoy is yung SAF 44. Aminado naman tayo dyan. I'm not supporters of Ninoy Aquino, pero sinasabi ko sa inyo dahil kung magbalita is totoo, may mali si Ninoy, may mali si Duterte, pero mas malaki naman yung kamalian ni Digong kaysa sa ginawa ni Ninoy. Si Ninoy medyo naging pabaya, kaya namatay yung SAF 44. Diba? Dito naman kay Duterte, talagang maling implementation ang ginawa ng kanyang war on drugs. Walang perfectong administrasyon at the end of the day, mga minamahal. Walang perfecto. Ang problema lang talaga, masyado silang nagpe-fed ng kontrobersiya. Pinapalaki nila yung bawat issue para mapag-usapan pa rin sila at hindi mawala yung shine bright like a diamond nila sa usaping politika. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal, at nagbabalik ulit. Minamahal, eto, meron pong tirada. Abay, maganda po itong banat ni President Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa war on drugs ni former President Duterte na sobrang mali po talaga yung implementation. Alam niyo, sa totoo lang, mga minamahal, maganda naman sana yung war on drugs kung ito ay nai-implement ng maayos. Maganda yung tungkulin, yung layunin, yung substantial, maganda po yung war on drugs, sa totoo lang. Kung ang kaakibat nito ay talagang may responsibilidad. Hindi yung magwa-war on drugs ka tapos ang solusyon lahat patayan. Kahit inosente, nadadamay, hindi po tama yung ganun. At sa lahat ng problema, hindi rin po pwedeng maging solusyon ang patayan. Kunyari, kino-call out ka ng COA dahil sa corruption mo di umano. Hindi rin tama, mga minamahal, na ang COA ay tatakutin mo. Yung COA ay tatakutin mo na isa-salvage mo, ganyan-ganyan. Hindi sa lahat ng bagay ang solusyon ay patayan. Alright, so ngayon, merong patama. Mga minamahal, si President Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangang pumatay ng libu-libong Pilipino. Hindi po ganoon ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan. Exactly. Totoo. Hindi mo kailangang pumatay para maging mapayapa ang mundo. Ang kailangan mo lang ordinansa. Magandang pamamalakad, pwede mong takutin pero wag mong patayin. Kunyari, may nag-a-addict. Hindi lang naman natin sure kung may pinagdadaanan, kapos sa kakulangan sa pera, walang choice. Yung mga taong yan, pwedeng bigyan ng tsansa. 'Di ba? I-rehab. Pag hindi nagbago, then saka mo na bigyan talaga ng parusang literal na parusa. Kasi may mga times na may mga tao na gumagamit because tingnan ninyo, high na high, ang iba naman, curious, ganyan. 'Di ba? Madaming ganong kwento at madaming kwento din na from gumagamit na nagbago. 'Di ba? So, bakit hindi bigyan ng chance? Magpatayo ng napakadaming rehabilitation center. 'Di ba? Kaysa patayin. At madamay pa yung ibang inosenteng buhay. Ibang inosenteng tao. Alright. Sabi pa dito, hindi po ganoon ang tamang pamamaraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang malabanan ng krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord, hindi po pumatay ng Pilipino. Exactly. 'Di ba? Ang kitilin dyan, yung pinakapuno. Sa panahon ba ni former President Duterte, may pinakapuno ba na nahuli? Kasi sa aking pagkakaalam, mga minamahal, si De Lima, ang naging punterya ng war on drugs ni former President Duterte na sinasabing siya daw po ay di umano'y high-profile person.
So, dahil si De Lima ay tinagurian nilang high-profile person, tapos, ang nangyari, acquitted naman pala. So, na-debunk yung kanilang mga pinagsasabing chismis dito nga po kay De Lima. So, sa madaling sabi, naging biktima itong si De Lima ng kanilang pekeng war on drugs. Sabi pa dito, ang tamang paraan ay tiyakin na para matiyak natin ang kapayapaan ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Turuan ng tamang asal ang mga kapulisan. Huwag turuan na palakihin ng ulo, huwag abusuhin ng kapangyarihan, turuan ng tamang pamamalakad ng ordinansa. 'Di ba? Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating local government. Peace and order sa bawat baryo, bawat komunidad. Turuan ng peace and order, 'di ba? Kunyari, ano bang problema dito? Kung ang mga taong to ay medyo alanganin, turuan ng magandang desisyon sa buhay, bigyan ng trabaho, bigyan ng libangan. 'Di ba? Oh, kung ano yung mga hinaing ng mga taong 'yan, pagbigyan. 'Di ba, kung para naman sa ikabubuti, hindi yung puro solusyon patayan. So, hindi tama yung ginawa ni former President Duterte. And now, I think, deserve niya naman, mga minamahal, yung kalagayan niya ngayon dyan sa International Criminal Court. Deserve na deserve niya. Dahil unang-una, pumatay siya ng libu-libong mga inosenteng Pilipino. Which is, ang akala mo, parang baboy lang no? Hindi pwede yung gano'n. Ang tingin mo sa mga Pilipino ay parang pawang baboy lamang. 'Di ba? Lahat ng tao may buhay at lahat ng tao may misyon. 'Di ba? Pero hindi din natin sinasabi na de porket hindi natin sinusuportahan yung extrajudicial killings ni former President Duterte, hindi ibig sabihin nun ay sumusuporta tayo sa adik. Mali din po ang ginagawa ng adik. Lalo na yung pagpatay din po sa mga pamilyang inosente. Mali din po yun. Pero mali din po, mga minamahal, yung ginagawa ng mga kapulisan. Ano ba yung ginagawa ng mga kapulisan? Na pumapatay para lamang sa reward money. Tinuruan ni Duterte na maging kriminal ang kanyang mga pulis nung kanyang termino, na dapat ay ngayon ay kanyang panagutan. So, nagigets ninyo, mga minamahal, lahat naman po may solusyon. Lahat ng bagay may solusyon kung bibigyan lang ito ng tamang paraan, tamang pamamalakad. Kasi hindi sa lahat ng bagay, puro patayan yung magiging solusyon dyan. Hindi po tama yun. 'Di ba? And nagigets ko yung pamamalakad ng ating presidente. Kasi sa katunayan niya, mga minamahal, kung ikukumpara natin yung mga nahuling droga sa panahon ni FPRRD at sa panahon ni PBBM, mas madami ang nahuling droga ngayon, pero lessen po yung mga namatay. Kaya naman pala 'Di ba? Bakit hindi ginawa ng dating administrasyon? 'Di ba? Nagigets ninyo? Noon din naman may mga nakikita tayong mga nagvi-video na nag-aadik-adik. Ngayon lang naging issue to dahil ang tingin nila sa presidente walang pangil. 'Di ba? Kasi puro hatred na lang yung nasa puso ng mga didilis. Inintindi din naman sana nila yung batas. Hindi yung puro lang salita, puro lang kuda, yung nagpapaka-diehard sila, to the point na kahit mali, hindi na nila nakikita yung pagkakamali ni former President Duterte para sa kanila ay tama pa din. 'Di ba? Nakakalungkot isipin, mga minamahal, sobrang diehard nila. Alright. So, ito, patama to ni PBBM kay former President Duterte na swak naman. Wala mang pinangalanan, pero yung mensahe ay talagang patungkol ito sa pamamalakad ni former President Duterte na sobrang palpak. 'Di ba? So, saludo po sa administrasyon ngayon, especially kay PBBM, sa kanyang matagumpay na pakikipaglaban kontra sa illegal na droga nang wala pong nadadamay na mga mamamayang Pilipinong inosente. So, yun lamang po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat, mga kababayan.